So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At eto, may magpapaalam. Sino ba tong magpapaalam na to? May magpapaalam na. Sino kaya ito? Ito ba ay dahil ay ito ba ay dahil ay na-overdose na siya? Ito ba ay dahil medyo nasobrahan? Overdose na sobra, ni isa lang pala yun. Sorry. O ito ba ay lalaki o babae? Ito ba ay isang malapit sa Pangulo? Ito ba ay Pangulo? Naku, yan ang pag-uusapan natin ngayon na magpapaalam. At eto nga mga kabanateros at tawag dito, may mga panonorin ho tayong mga video dito na kung saan etong si Maring Amy ay hinamon na. Oo, ewan ko, puro kasi pagpapanggap ang Yudi Ponggol. Ayaw nang umamin na talagang against din siya sa mga Duterte. Oo, puro paikot-ekot ang ginagawa. Puro paikot-ekot sa mga Pilipino para iboto siya. Kasi nararamdaman niya na wala talagang makukuha silang boto sa darating na eleksyon. Kaya nga todo pasikat si Amy. First time ever in history of the Philippines na merong kandidato na ginamit ang hearing sa pangangampanya. Charot. Di kasi itong ginagawa kasi ni Amy parang pangangampanya. Oo, totoo, pangangampanya talaga. Para lang iboto siya ng mga Duterte supporters. Pero syempre hindi naman tayo ganun katanga, di ba? Hindi naman tayo ganun ka siraulo na para pagbigyan or mabudol pa tayong muli. Syempre hindi tayo ganun. So dito nga may papanoorin muna tayong video bago papunta tayo dun sa mga paalam-paalam na yan. Oo. Dito muna tayo sa ito ba yun? Yung paghamon kay Madam Amy Marcos. So panoorin ho natin to. Pasok! Hoy, pogi ni Boss Admar. Baka Boss Admar yan. Pogi, panoorin. Samantala, dapat maging patas ang Senado at walang pinipiling personalidad kahit ano pa ang katayuan o estado ng isang individual. Iyan ang iginit ng isang geopolitical analyst kasunod po ng isinasagawang investigasyon patungkol sa iligal na pag-aresto at pagsuko sa ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya hamon ito kay Senador Amy Marcos magpalabas ng show cause order o subpoena laban sa mga opisyal ng ehekutibo na ayaw sumipot sa pagdinig. Narito ang balita ni Verhil Parba. Nako. Hinamon ngayon ng isang geopolitical analyst si Senadora Amy Marcos na padalhan ng subpoena o show cause order o di kaya'y warrant of arrest ang mga executive official na ayaw dumalo o tumangging humarap sa kanyang ginagawang pagdinig sa Senado kaugnay sa iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon kay Professor Ana Malindugoy, dapat maging patas ang Senado at walang pinipiling personalidad kahit ano pa ang katayuan o estado ng isang tao. Bakit hindi mag-issue? 'Di ba? Kasi 'di ba sa House, kapag hindi nag-attend, nag-i-issue sila ng show cause order and then subpoena and then warrant of arrest or di kaya contempt, 'di ba? Tama. Bakit hindi gawin ng Senado 'yan, 'di ba? Fair play dapat tayo. Kung kaya nilang gawin sa ordinaryong mamamayang Pilipino, tulad ng mga vloggers at saka iba pang nasasangkot sa mga congressional hearing na kapag hindi sumagot or hindi pumunta or hindi ka sumasagot actually sa question, kino-contempt ka. Bakit sa Senado, hindi nila kayang gawin? Yan nga yung yan yung isa sa pinaka nakakatangang pangyayari. Na kung totoo man yan, kung yung mga vlogger nga 'di ba? Kino-contempt yung si Attorney Lopez, kinontem si Colonel Grijaldo,
ikinontem. Tapos etong mga hinayupak na to, hindi nyo makontem-kontem. So para saan yung hearing na yan? Yung dipunggol naman. Una-una, wala na kayong magagawa. Nandun na si Pangulong Duterte. So ano pa bang purpose niyan? 'Di ba? Ang purpose niyan is mabisto ang kagaguhan na ginawa. So ngayon, pag alam nyo nang nagsisinungaling, so karapatan nyo at deserve nung nagsisinungaling na tao na yun na i-contempt siya. Ganun yun. Kung ganyan ng ganyan, paulit-ulit, sige lang, hearing, tapos bandang uli, walang na, no? Tapos yung mga hindi nga pupunta, ayaw patawan ng no show, ano ba yung sinabi nun? No cause order, 'di ba? Show cause order pa lang tawag doon. Kung sa mga vlogger nga, doon nga sa maliliit na ano yan, kapag maliit ka lang na ordinaryong Pilipino ka lang, katulad naming mga vlogger, papakulong ka pag ganyan na nasa mataas sa posisyon, hindi na kailangan makulong. Parang ano naman yun, parang nakakagago naman huwa tayo. Parang ano naman yun, parang hindi naman ata pwede yung ganun. Kaya anak ng teting porket ba DOJ, DILG, porket 2-star general, porket general, porket hindi na pwede yung show cause order. Pero pagdating sa mga vlogger, okay lang, patay tayo diya. Challenging the Senate, Senator Amy and the whole Senate. Why don't you issue also the same courtesy dun sa hindi Tama. sumisipot sa hearing nyo? Kasi Sinabi pa ni Uy na halatang takot ang mga opisyal na humarap muli sa Senado dahil sa naunang hearing ay nagkalat at naglaglagan ang mga ito. kasi takot sila. Nagkalat talaga Hindi totoo yun Hindi promise yung nangyari na yun. Sobrang sampal sa mukha nila yun. Alam nyo eto na lang kapag katapos ng termino ni Marcos, hindi ko na lang alam talaga kung may maipapakita pang kakapalan ng muka yang mga yan. Baka nga biglang magtago na lang sa ibang bansa tong mga to sa sobrang kahihiyan dito sa Pilipinas. Di isipin nyo maigi. Lahat ng katarantaduhan, kabobohan, kasinungalingan, nasabi nyo dun sa hearing. So, ngayon, kaya siguro hindi rin sila nagpapakita dyan, hindi sila umatin sa pangalawang hearing, is dahil na-realize nila na, ay, tanga pala tayo. O baka na-realize nila na parang nilalaglag natin yung mga sarili natin Hindi, alam nyo ito nakakaawa din tong mga to kasi nga talagang gamit na gamit sila. Akala nila siguro sila lang ang nakakagamit. Sila lang yung nakakagamit sa administrasyon. Parang ang nasa isip nila, ay okay lang kasi nagagamit ko naman si Marcos Ay okay lang kasi kasi napapakinabangan ko naman si Marcos. Napapakinabangan ko naman yung gobyerno. Pero ang totoo niyan, sila yung pinapakinabangan ng gobyerno. Alam niyo kung bakit? Lahat ng nangyayari dito, bukod sa isisisi to kay malamang sa malamang pagdating ng panahon, lahat ng kabulastugan, ang mapuputukan dito, yan sila Remulla, yang si Torre, yang si Fajardo. Yan, sila yung mga mapuputukan ng lahat ng kailangan dapat nilang pagdusahan. Lahat ng mga kasinungalingan na ginawa nila. Alam nyo bakit? Nakala nyo pagtatanggol kayo ni Marcos, ulul! Ulul! Maghimunong ka dyan, dudong. Hindi, totoo. Hindi kayo pagtatanggol ni Marcos. Ako na nagsasabi sa inyo. No? Kaya nga ginawa nga kayong mga puppet. Tingnan mo yung Congress. Lahat yan. Congress, Senate, yung mga pulis na, yung lahat ng sumusunod kay Marcos. Lahat yan, puppet kayo ni Marcos. At pag dumating yung araw na panahon na para singilin kayo sa lahat ng katarantaduhan na ginawa nyo sa gobyerno, akala nyo ba si Marcos sa harap lahat niyan? Hindi, kayo ulul! Gani!
Ayan ang hindi nyo naiisip. Akala nyo porket ay okay lang, nandyan naman siya panghabang buhay. Lol, kung yung tatay niya hindi niya nagawa yun na panghabang buhay na nakaupo dyan eh. Si Marcos pa kaya na sobrang lagapak sa pulso ng buong Pilipino. Isip-isip ha. Kasi 'di ba, the first hearing ni Senator Amy, nakita naman natin kung paano nagkalat ang executive level. I mean, that's really the word. Nagkalat, naglaglagan, na very obvious na nagsisinungaling ang bawat isa at ini-invoke nila yung executive privilege na yun nga, na it's an executive privilege tapos nag-iiba-iba yung kanilang mga statement. So, makikita natin sa first hearing na very obvious na, alam mo yun, na may something wrong dun sa nangyari at talagang wrong ang nangyari Magluya muna tayo. na pag-aresto at pagkakadala sa dahig ng ating former president. So, Dagdag pa ng propesor na kung walang tinatago o kung nagsasabi man ng katotohanan ang mga opisyal ay dapat lamang na lumantad ang mga ito upang ipagtanggol ang kanilang mga sarili at bigyang linaw ang kanilang ginagawang pagpapaaresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Ngunit para kay Attorney Salvador Panelo na dating Chief Presidential Legal Counsel na ang ginagawa ngayon ni Senador Amy ay pawang pakitang tao lamang. Yun naman talaga. Oy, pero totoo po yung sinasabi ni Atty. Sal. Yung pinapakita ni Amy Marcos ngayon, pakitang tao lang yan. Huwag nyo nga kaming gawing tanga. Huwag nyo nga kaming gawing tanga kayo. Di totoo yan, alam nyo. Kasi nga, siguro, kasama to sa playbook ng mga Marcos, 'di ba? Na etong si Amy, ang mangyayari is mamamangka siya sa dalawang ilog, no? Para bandang huli may matira pa ring Marcos na kahit papano sang-ayunan pa ng mga Pilipino. Totoo yan. Ako talaga, never talaga. Hindi na talaga ako magtitiwala dito sa mga Marcos, promise. Lalong-lalo na to, si Amy, alatado eh. Eto na lang, Senator Amy. Ikaw yung chairperson dyan sa hearing na yan. Ikaw yung may pinakakapangyarihan dyan. Tinatarantado ka na ng harap-harapan ng ng tinatawag nilang 5 idiot. Pero, hinahayaan mo lang. Ano yun? Diba? Obvious noong unang hearing pa lang ang layo na ng mga sagot. Si General Torre nga nagbutas veto, hinahayaan nyo pang magbulungan. Ano yan? Mas matikas sa inyo ang Congress kaysa sa Senate? Ganun ba? Ang hirap kasi dito, eto na naman po ay isa na namang diversional tactic. No, diversional tactic na nasa playbook ng mga Marcos. Alam niyo kung bakit? Etong ginagawa na hearing ni Amy Marcos, kasama to sa plano nila. Para matabunan na naman yung issue. Matabunan ng issue sa BICAM, matabunan ng issue mapatungkol kay Pangulong Duterte. Yun naman talaga ang nangyayari dyan. Kaya wag kami, Atty. Sal, pasukan mo! Dagdag pa ni Panelo na kailangan itong gawin ng senadora upang makita ng tao na kunwari kumakampi ito kay dating Tama. Pangulong Duterte at Tama. makakuha muli ng boto sa mga mamamayang Pilipino. Yung hearing ngayon sa Senado, publicity mileage lang yan doon sa nagsulong yan, yung kapatid ng presidente. Kasi kailangan niya talaga yan dahil bumagsak na siya sa survey. Ouch. Kaya ginawa niya lahat ng paraan para makita na siya'y kumakampi kay True. Presidente Duterte sapagkat naging balat kayo nga yan, di ba? Naging ang kanyang mga galaw ay hindi mo malaman kung kanino ba talaga siya. Nasa kaliwa siya, nasa kanan, kung baga, namangka siya sa dalawang ilog. Kaya nagkaroon talaga siya ng problema. So, gumawa siya ng paraan upang ito ay magkaroon siya ng sabihin mong pwedeng magamit niya at sasabihin niya, hindi, kita niyo, nag-investigate pa ako dyan sa pag-aaresto niya.
Kung matatandaan, una nang hinamon ni Panelo ang senadora na sampahan ng kaso ang kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos at ang mga kasamahan nito kung talagang may paglabag itong ginawa kaugnay nga Tama. sa illegal na pagpapadakip kay dating Pangulong Duterte. Para sa Diyos at sa Ay, sorry. Pilipinas kong mahal, ito si Verhil Pa. Tama, hindi, totoo yun ha. Kung talagang pwede mong kasuhan, yung kagaya na sinabi ko nga, na kay Amy Marcos ang kapangyarihan yun. Kaso kung hindi niya talaga gagawin at ito ay isang balat kayo lamang, isang mapagkunwaring tao or hakbang, isang tinatawag na balat kayo na taktika ay talagang ganun. Wala talaga makukulong at magiging walang saysay ang hearing na yan. Kaya nga ako talaga hindi ako masyadong sangayon dyan sa hype na hearing na yan. Pero ang kinaganda dito is talagang may mga, kasi nga nabubuko yung 5 idiot. Kaso paano mabubuko kung hindi ka nga harapin sa hearing? Diba? Yun eh. Oh, yun. Ay naku po, Aimee, kamusta ka na? Asan na yan? Hindi pala yung mamaya na yan. Dito tayo. Sa isang bedi, ito ba yun? Tingnan ko nga, baka nagkakamali lang ako. Speaking of Attorney Sal Panelo, dito tayo. Ayan ang pogi ni Sir MJ, no? Mga talaga, yung mga anchor ng yung mga anchor ng Yeseminay talagang nagba-viral sa TikTok na yan kasi nagwagwapuhan, anak ng teteng na yan. Pero ang Banateros, wala, wag nyo na kaming isama dyan. Pang lang kami, pang baragan lang. Pang baragan lang ho kami, ha? Game. Matapos naman ang ilegal na pag-aresto kay dating Pangulo Rodrigo Duterte, sunod-sunod na ang mga hakbang na ginawa ng ilang bansa na tila nagpapakita ng kanilang hindi pagsaayon sa International Criminal Court o ICC. Isa na riyan ang anunsyo ng bansang Hungary ng opisyal nitong pagkala sa ICC. Isang hakbang na naging tampok sa mga balita kamakailan. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, isang dating mataas na opisyal ng Malacanang ang naghayag po ng matinding puna laban sa International Criminal Court. Tinawag rin niya itong Kangaroo Court. Kung bakit alamin sa report ni Carlo de la Peña. Yan, ha? Tinuturing ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang International Criminal Court o ICC bilang isang kangaroo court, isang pahayag na tumatalakay sa mga seryosong issue ng hindi pagkakapantay-pantay at ang patuloy na pagdududa sa kredibilidad ng institusyon. Ayon kay Panelo, ang ICC ay nahaharap sa mga usapin ng selektibong hustisya kung saan ang mga kaso ay tila pinipili batay sa mga politikal na motibo at hindi sa mga pamantayan ng tunay na katarungan. Ang problema kasi ngayon sa kanila, meron silang tinatawag na issue sa kanilang reputasyon. Dahil ang ginagawa nga nila, nagiging politika yung kanilang paglilitis. Kaya gusto nila ipakita na okay pa sila. Ayon kay Panelo, ang ICC ay tila nagsusumikap lamang na buhayin ang kanilang nawawalang kredibilidad bilang isang pandaigdigang institusyon sa pamamagitan ng paglilitis sa dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakadetine sa kanilang headquarters sa The Hague, Netherlands. Ayon pa kay Panelo, ang hakbang na ito ng ICC ay may layuning ipakita sa mundo na sila ay patuloy na may kakayahang magpatupad ng hustisya kahit na ang mga aksyon nila ay umiiwas sa tunay na mga pamantayan ng katarungan. Subalit, ang mga hakbang ng ICC ay hindi nakaligtas sa mga kritisismo. Isang halimbawa na lamang ay ang kasalukuyang issue ni Karim Khan, ang isa sa mga chief prosecutor ng ICC na may mga sariling kontrobersya at isyung kinakaharap na rin sa loob ng ahensya. Ang ganitong mga kaganapan ay lalo pang nagpapalakas ng duda sa kakayahan ng ICC na magsagawa ng patas at tapat na paglilitis. Kamakailan lang ipinahayag ng bansang Hungary ang kanilang opisyal na pagkalas sa ICC, isang hakbang na isang malakas na pahayag laban sa pagka-politikal na mga hakbang ng ICC. Ayon sa kanila, ang mga hakbang na ito ay naging mas politikal na at hindi na nakabatay sa makatarungang proseso. Kasama pa sa mga
serbisong kinakaharap ng ICC ang mga plano nitong mag-aresto sa mga kilalang leader tulad ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at Russian President Vladimir Putin, na mas lalong nagpapatibay ng kanilang aligasyong ang ICC ay hindi natapat sa kanyang mandato. Kaso hindi nila kakayanin yun. Sila Putin, sila Trump, hindi nila kakayanin yan. Tanga lang talaga yung gobyerno natin dito na ibinigay si Pangulong Duterte sa ICC. Pero tignan nyo, si Putin, si Trump, bakit hindi isinusuko ng mismong bayan niya? Kasi nga walang ganun. No, kapag wala ng jurisdiction yung tao, wala na kayong hindi na kayo wala nang koneksyon ang baang ICC sa bansa mo, wala na talaga yun. No? Interpol yung putang ina. Katangahan na lang ho yun. Tingnan nyo. Tingnan nyo yung mga... Kaya nga, eto nga pinagtatawaran tayo ng ibang bansa kasi nga tayo lamang ang bansa na nagpaubaya na kunin ng mismong kababayan natin, mismong kalahi natin at ipaubaya sa mga dayuhan. Kaya nga pinagtatawanan tayo sa ibang bansa parang tayo na daw yung pinaka nakakatawang bansa sa buong mundo. Tingnan nyo kala Putin, hindi nila magawa kasi nga wala talagang ganun. Kaya nung inilabas nila yung warrant of arrest kay Russia President Putin at inimbita nila, pumalas din sila. Ano pa ngayon? Lahat kumakalas na sa kanila. European yan. Ha? Itinatag ang International Criminal Court o ICC sa pamamagitan ng Rome Statute, isang makasaysayang kasunduan na pinagtibay sa UN Diplomatic Conference of Plenipotentiaries noong Hulyo 1998 sa Roma. Ang layunin ng ICC ay maghatid ng katarungan sa mga pinakamabigat na krimen sa buong mundo, kabilang ang genocide, crimes against humanity, war crimes, at crime of aggression. Ngunit, sa kabila ng mataas na layunin, Diba? Okay. Kahit yung kaso ng tatay ni Marcos kasama dun. Kahit yung kaso ni Marcos Jr. kasama pa rin dun. Bakit hindi tino-turn over sa ICC si Marcos kung talagang pwedeng gawin yon? Kasi nga wala talagang ganon nga Panga. nito nahaharap ang ICC sa matinding kontrobersya. Isa na rito ang mga akusasyong pinipili lamang nito ang mga kasong laban sa mga lider mula sa Africa na tinuturing na isang anyo ng selektibong hustisya. Bukod dito, kino-question din ito ng ilang bansa dahil sa umano'y panghihimasok nito sa kanilang pambansang soberanya na nagiging sanhi ng pagdududa sa tunay na layunin ng ahensya. Kaya talagang lahat gagawin nila para magkaroon sila ng magandang imahe. Sira na nga sila. Yan ang katotohanan dyan. Sa kabila ng mga seryosong issue at kontrobersya na bumabalot sa International Criminal Court, ang kanilang kredibilidad ay patuloy na tinatanong. Ang mga akusasyon ng selektibong hustisya at ang pagpapakita ng politikal na motibo sa kanilang mga hakbang ay patuloy na nagiging hadlang sa kanilang layuning maghatid ng makatarungang paglilitis. Sa harap ng mga hamong ito, ang ICC ay nahaharap sa malaking pagsubok upang muling ibalik ang tiwala ng mga bansa at ng buong mundo sa kanilang kakayahang magsagawa ng tapat at walang kinikilingang proseso. Wala ewan ko na lang kung baka pati ang ICC yung katod ng sinabi ni Atty. Sal Panelo na politika na nga rin daw. Dapat tinatanggal na yan kasi hindi na nga alos nagkakalasan na yung mga nagtatag niyan Tapos ang pinakamasaklap pa rito, ganun na nga yung sistema nito, ganun na nga yung imahe nitong ICC na parang wala na sa iba. Itong presidente natin. Parang ginawa niya pang Diyos yung ICC, anak ng teteng. Ganyan kalupit, no? So, wala ganun talaga. Buhay-buhay, weather lang. Ito. Usapan naman natin tong isa na to. Itong about dito sa kay pa rin. Pahayag ng ICC lalong nagpahina
sa illegalidad, tama ba? Basahin nga natin. Illegalidad ng pag-aresto kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Panoorin Sa totoo natin. lang, itong sa naging pahayag ng ICC na to, no, nagpahina lalo sa dati ng mahina na assertion ng ating pamahalaan regarding the constitutionality and the legality of the arrest. And then yun nga, lalong nalubog, lalong-lalo na sa perception ng international community na talagang naging maliwanag that it's really politics. And I think the ICC at this point in time, they're already seeing the bigger picture. That this case is not really something born out of a judicial or a legal process, but it was really meant to be politicized, or I mean the root cause of this arrest that was conducted, it's purely politics. Ano bang masasabi po ninyo, Prof, doon po sa balita na no-show yung mga executive department officials na pinatawag po dyan sa Senate hearing ni Senator Amy Marcos kahapon? Well, basically, this is something that we already expected, pero this is something na sana hindi nangyari, considerably because the Senate hearing could have shed light on so many questions that we have, especially our countrymen who are still at this time medyo torn pa rin doon sa ano talaga ang nangyari on that fateful day of March 11. So I think we could actually see na ito namang executive privilege na to, merong mga grounds talaga siya. Hindi naman talaga ito tinatawag na absolute, In fact, even in the Constitution, there is really not a mention of the exact term, executive privilege, pero explicitly ginagamit ito, dahil nakapaloob din naman doon sa Article 7, But then again, when you look at Article 6, Section 21, maliwanag din naman yung sinasaad doon that the Congress, by virtue of its function, especially in aid of legislation, may actually bring... No, attorney, Yes, wala Prof. ka na. Na-prof pala, prof. Prof? Ayan. This was withheld. Nawala. Opo, medyo wala po ang audio po ninyo. Issue is still very much sabihin na natin masyado pang mainit, because later on maaaring mag-wane down din naman siya, but it will depend still on what will be happening in the future. Pero sa aking pananaw, kailangan talagang masimulan talaga yung investigation na to, so that the public actually has the ability and the capability to actually know what really transpired. And ito nga, dito sa executive privilege naman, merong mga tinatawag tayong exemptions dito, na kung halimbawa ang issue patungkol talaga sa abuse of power and abuse of authority, pwede itong ma-revoke, or pwedeng hindi talaga siya tuklin. But then again, it will have to be decided by the Supreme Court, So it's the Supreme Court that will have the final say whether the executive privilege could be invoked or if it's illegally being pursued by the executive department. Naalala natin even in the past, yung Senate inquiry versus Ermita in 2006, wherein they challenged the EO 464. And then nangyari pa rin ulit nung 2008, Neri versus the Senate as well, na kung saan kinatigan ng Supreme Court na hindi dapat or hindi naayon yung pagbibigay ng executive privilege. So it will depend on the courts, So if I were Senator Amy Marcos, kung hindi talaga sila attend, then we could go to the courts, to Tama. actually have a legal remedy for the issue. Opo, meron nga Kaso nga lang, ang mahirap nga dyan kung talagang etong nangyayari na to ay palabas lang. Yun yung mahirap dyan. kasing pahayag ang palasyo bago itong pagdinig ng Senado tungkol nga dito sa pagkakaaresto ng ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na bukas yung palasyo, ang Pangulo, na imbitahan yung mga cabinet officials. Pero ngayon, nung dumating ang araw na yan, biglang nagbago sa pamamagitan po nung ipinalabas po na at pahayag ni E.S. Bersamin.
Yun nga, no, this is not something new with this administration. They're really very good at flip-flopping, at pabago-bago talaga ng statements, no. Kung maalala natin, in one interview, binanggit ni Secretary John Vic Remulla, no, that the arrest was actually a group effort, and then in the Senate inquiry, sinabi niya that they only acted on a certain rumor, about the president coming in. So, which is which talaga. And isa na sabi ko nga lagi, na itong mga pagdinig na to ng Senado, because they are under oath and they might be held for contempt, will actually provide a better avenue para malaman talaga natin yung katotohanan, because dito maaari talaga silang makasuhan, just in case they will be proven na nagsisinungaling sila under oath. And this could have been a good chance for the public to really understand the real scenario and what really happened during that day. Opo. Pero paano kung hindi talaga makikipag-cooperate ang ehekutibo sa mga investigasyon? Itong investigasyon nga. Dapat kasuhan na. Kaya tayo mga kababayan, itong ginawa ni Amy Marcos ay isa to sa parte sa pangloloko sa atin. No? Kapag hindi kinasuhan ni Amy Marcos tong mga tao na to na ayaw humarap niya sa hearing, kasuhan dapat. O kaya i-contempt kasi lugi naman. Paano naman kami? Kami nga mga vlogger, pag hindi kami sumipot, kulong kami. No, sabihin na lang, hindi nyo na, bakit hindi ka na makasama? Sige, hindi ako kasama, gano'n. No? Yung mga vlogger na pinatawag dyan, na umamin ka lang na sinungaling fake news ka, hindi ka makukontempt. Pinatawag, hindi pala dyan, sa Congress. So, ganun pa rin yan eh. So, dapat patas, kung ano yung ginawa nyo sa mga vlogger, kung ano yung ginagawa doon kala Atty. Lopez, kala Grijaldo, gawin din sa mga yan. Para itsa tayo, yun eh. Kaso kung talagang ito ay isang the diversional tactic, mind condition, wala na tayong asahan dito. Senator Amy Marcos, Prof, ano magiging epekto niyan? That's the problem kasi, dahil nga doon sa initial na investigation, wala pa naman talagang finality ron, so they cannot file cases still by virtue of that. And we know for a fact that even the Congress really does not really possess the power to file cases or charges against these government officials mainly. So I think what will be the recourse right now of Senator Amy Marcos is really to go to the courts and try to test the constitutionality and the legality of the executive privilege that is being invoked by the executive department. And like I said, it's the courts that will have the final say as to whether or not this will have to be observed or it will be revoked, So I think yun yung pwede niyang gawin ngayon. And at the same time, kailangan siguro na patuloy pa rin yung kanyang yung pag-iingay, lalong-lalo na ng kanyang opisina regarding this, because kailangan ma-heighten pa rin natin yung public sentiment and the public clamor na malaman talaga natin yung katotohanan. So kailangan from a legal as well as from a social vantage point, kailangan parehong gumagalaw yan. Pero maiiwasan naman. Paano maiiwasan naman, Prof, na baka yung constitutional crisis na tinatawag kung patuloy na magkasalungat yung pananaw ng Senado at ng Malacanang? Yeah, that's why, yun nga, yun sa mga binanggit kong kaso kanina, doon kay Senate versus Ermita and Senate versus Neri, may mga provisions doon na inallow naman ng Korte Suprema. Mayroon din mga provisions na dinisallow din nila, So, I think at the end of the day, it will boil down to what really will be a good compromise for both the departments, Kasi, syempre, kailangan din naman nating tignan na ang executive privilege ay ginagamit to prevent yung tinatawag nating encroachment of power between the three branches, and at the same time para masiguro pa rin natin na maintain natin yung separation of powers. But then again, you need to also understand that each of these departments also have the power to check and balance on the other. At itong paraan para mabalanse itong maaring sabihin na nating pag-abuso ng executive privilege is by going to the courts.
Pero eto basta ang akin dito sa issue na to mga kababayan. Kaya ako to ginagawa ng reaction. Sa tutusin, ayoko nga dapat nagawan to ng reaction. Oo, ayoko na talagang pag-aksayan sana ng panahon nitong ganitong pakulo ni Amy Marcos. May mga nakikita kasi ako minsan na may mga iilan na naniniwala pa rin kay Amy Marcos. Kesyo si Amy Marcos lang daw yung tumatanaw ng utang na loob. So kesyo si Amy Marcos daw yung tumatanaw ng tawag dito, tumatanaw ng utang na loob sa pagpapalibing sa tatay nila. Utang na loob kung bakit naging presidente si Marcos Jr. ngayon. Alam nyo, naaawa ho ako sa mga kababayan natin na hanggang ngayon ay bulag pa rin. Bulag pa rin sila. Anak ng teteng naman mga kababayan, naloko na tayo nung una. Huwag mo naman nang sundan pa ulit. Hindi ka naman siguro tanga nga ni. Baka maging katulad ka ni Attorney Blurred na isa rin sa mga tanga nga ni. Huwag nang ganon. Anak ng teteng, obvious nang niloloko tayo dito sa usaping to para maliis yung issue sa BICAM. Tingnan nyo, pansinin nyo. Lahat ng issue na nangyari sa Pilipinas, na lahat ng issue ng administrasyon na ano sila, na bulaga sila, na nabisto sila sa katarantaduhan nila, lahat ho yun ay may kapalit na issue para mapagtakpan yun. So etong BICAM, hindi ko na isa-isahin. Alam nyo naman na siguro yan. Hindi nila nagawang solusyon yung impeachment kay Vice President Sara Duterte para pagtakpan yung issue sa BICAM. Ang ginawa, pinadakip si Pangulong Duterte, dinala sa ICC. Ngayon, para mapagtakpan naman yung issue sa BICAM at pag-aresto kay Pangulong Duterte, eto naman yung ginagawa nilang issue, panakip putas. Kaya nga tayo mga kababayan, wag na kayo magpautoyo, di punggol naman. Halos nagkamuti na yung mga obs nyo. Halos na namuti na yung mga buhok nyo sa ibaba. Ngayon magpapauto pa rin kayo. Bahala na lang ho kayo kung hanggang saan yung pagpapauto nyo Basta ang Banateros Brothers, paulit-ulit po kami nagpapaalala na kung nagbudol na kayo nung una, huwag kayong magpabudol ng pangalawa. Yun lamang. Pass away. Ay, sorry. Pass away. Buwis ito. Ito yung itong video na to tama ba kung hindi ako nagkakamali, no? Oo. Pagiging political ng ICC dahilan ng pagkalas ng bansang Hungary. Ito yung sinasabi kong alam nyo yung ICC na yan malapit na rin yan yung sinasabi kong magpapaalam na. Mukhang magpapaalam na. So tuloy. Matapos ang Burundi at Pilipinas, may isa pang bansa sa Europa na nagdesisyon na ayaw na nilang maging miyembro ng International Criminal Court o ICC. Ayon sa political leader ng bansa, masyado na raw napopolitika ang ICC. Ang iba pang detalye ng balita mula kay Sara Santos. Sa isang press conference kasama si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nitong Huwebes, inanunsyo ni Hungarian Prime Minister Viktor Orban na kumalas na ang Hungary sa International Criminal Court o ICC. At ang dahilan, masyado na raw itong nagiging politikal. A Nemzetközi Büntetőbíróságról kell beszélnem. Magyarország úgy döntött, a magyar kormány úgy döntött, hogy kilépünk onnan. Meggyőződésünké vált, hogy ez egy politikai bírósággá alakult. Tehát az elmúlt évek... Alam nyo itong nangyari na pag-aresto ng ICC kay Pangulong Duterte. Naging malaking alerto to sa lahat ng bansa sa mundo natin. Totoo yan. Naging alerto sila at naging aral sa kanila to. Kasi eto na lang, halimbawa itong presidente na to, may ibinibintang din sa kanya na katulad ng ibinibintang kay Pangulong Duterte. Natapos na yung termino niya bilang Pangulo. Napalitan na siya. Tapos yung bansa nyo hanggang ngayon nakadikit pa rin or konektado pa rin sa ICC. Anong mangyayari?
'Di ba? So mangyayari din ang nangyari sa kanya. Kung ano yung nangyari kay Pangulong Duterte, mangyayari din sa kanya yun. Kaya nga, eto, tsaka eto pa. Bakit paulit-ulit natin tinatanong na bakit may justice system naman dito sa Pilipinas? Bakit mo pa kailangan ibigay or ipaubaya yung isang kaso na pwede namang gawin dito sa bansa mo? Yun eh. Kaya nga matagal nang nire-request. Kung matatandaan nyo, palagi yung sinasabi ni Pangulong Duterte, nakasuhan nyo ko kung may nagawa akong kasalanan. Ngayon, napindot ko lang yun. Kasuhan nyo ko kung may nagawa akong kasalanan. Ang tagal-tagal na nung issue sa AJK, simulat sa pool na umupo bilang presidente si Marcos Jr., yan na yung paulit-ulit nating napapanood sa mga mainstream media at sa mga lalong-lalo na sa mga government channel. 'Di ba? Mapa Facebook man, YouTube, saan social media platform. So lagi na ho natin nababalitaan 'yan. Paulit-ulit na rin yung hearing, ilang beses na yung hearing sa Quadcom, ilang beses na hearing sa Congress. Nagka-hearing pa sa Senate. Walang nangyari. Ba't hindi nyo kasuhan? Kayo na mismo nagsasabi na inamin. Pero bakit ayaw nyo kasuhan? Si Pangulong Duterte, willing naman siya na imbestigahan nyo, kasuhan nyo siya, harapin niya basta sa korte natin, hindi sa korte ng ibang bansa. Ganun lamang kasimple yun. Pero bakit, di ba? Kasi nga ang ICC ay parte na rin ng political strategy ng iba't ibang mga bansa. Ganun na, yun po talaga yung totoo dun. Yun yung pinakamasaklap dun. Ez most már nem egy pártatlan, nem egy jogállami bíróság, hanem egy politikai bíróság. És ezt a legvilágosabban az Izrael kapcsolatos döntések mutatták meg. Hogy egy politikai Tanggalan natin ng sounds kasi baka machupulangkot baby kumon tayo. Mahirap na. Baka machupulangkot tayo no? Kaya tanggalan natin. Tanggalan natin ng sounds. Mahirap Taong 2000. eszközés irányították. Ezt az egyéb nemzetközi bíróság, amelyel nababasa nyo naman yung sinasabi niya. következő Mahirap Natatandaan na mismong si Viktor Orban din ang pumirma sa dokumento noong taong 2000 para maging miyembro ng ICC ang Hungary. At ngayon, siya rin ang pumirma sa dokumento para kumalas dito. Ang Hungary ay isang founding member ng ICC at ito rin ang unang bansa sa European Union na umalis sa nasabing korte. Sa ngayon, ang Pilipinas at Burundi pa lamang ang opisyal ng hindi miyembro ng ICC. Sa ilalim ng Rome Statute, ang pagkalas ng Hungary sa ICC ay magiging epektibo 1 taon matapos magbigay ng abiso sa United Nations. Ang Hungary ay isa sa pinakamalakas na kaalyado ng Israel sa Europa at marami sa mga Hungarian ang maka-Israel. Matatandaan na noong Nobyembre 2024, naglabas ng warrant of arrest ang ICC laban kay Netanyahu dahil sa mga umano'y war crimes at crimes against humanity sa panahon ng gyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Samantala, sinabi ng opisina ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na napag-usapan ni Orban at Netanyahu noong Huwebes kasama si US President Donald Trump ang desisyon ng Hungary na umalis sa ICC, pati na rin ang mga susunod na hakbang sa nasabing issue. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Yan ang liwanag niya, no? Pero birin nyo, pati ang ibang bansa ay talagang naalarma na. Katulad to sa kaso. Ito nga mas malala to. Ito lang mas malala to sa kaso ni Pangulong Duterte. Sa totoo hindi naman kaso yun kasi wala namang naipile na kaso dito sa Pilipinas mapatungkol sa AJK. Yun nga, yung masakit doon, no? So, yun nga, nagpaalam na nagpaalam na at parang matatawag na ho natin na, kasi kapag ito nasimulan na to, alam ko magsusunod-sunod na yan. Magsusunod-sunod na yan yung iba't ibang mga bansa na na talagang kakalas na sa etong dito sa ICC na wala naman kasi talagang magandang idinudulot naman talaga naman
Kaya na baka magandang idinudulot na para mong binastos yung bansa mo, yung batas sa bansa mo. Kaya nga yung Marcos, parang ang mangyayari nito, si Marcos sinampal niya yung sarili niya. Biruin mo sarili mong batas sa bansa mo, hindi mo pinapaniwalaan. Bubo ka ba? Hindi, totoo. Pero biro, ako yung nagbibiro, nagjo-joke lang, pero totoo yun. Isa ka bang tanga? Bansa mo? Batas mo? Kinakahiya mo? Mababatingin mo sa batas na kung nasang ka na namumuno? Mababa ang tingin mo sa batas mo dahil mababa din ng parang ipinantay ni Marcos Jr. yung sarili niya sa justice system dito sa Pilipinas. Saklap nun. Tututusin, dalawa yan sila eh. Yung ginawa nila kay yung ginawa nila kay Pastor, ganyan din dapat gagawin nila. Kaso nga lang, ang nangyari nga lang doon ay hindi nila na mali yung diskarte na ginawa nila. Kinasuhan nila si Pastor sa Pasig. Inaresto nila. Hindi na nila pwede idaldalhin yan doon. Kay Pangulong Duterte, tingnan nyo. Si Pangulong Duterte na nagsasabi na kasuhan nyo ko, pero hindi nila ginagawa kasi nga may plano sila na dalhin sa ICC etong si Pangulong Duterte. At yun ang totoo dun. Grabe, no? Tanganay ko, presidente ng bansa mo, wala kang tiwala sa batas na meron ka. Parang mong sinabi na bobo talaga ako. Wala talagang kwenta akong presidente. Kasi yung batas ko nga, ako mismo hindi ako naniwala sa batas ko. Samantalang ikaw ang mismo magpapatupad ng batas na yun, pero ikaw mismo ang bumali. Ikaw mismo ang nagpahiya sa sarili mong bansa. Kadiri! So yung mga banateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin? At ngayon na nga po, nag-aantay pa rin po tayo ng update at tayo ay umaasa pa rin na makakauwi na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte dito sa Pilipinas. Kaya sabayan po rin at mas doblihin pa natin ang panalangin para gumabay ho sa ating mahal na presidente na walang iba kundi si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At syempre sa lahat ng Duterte family. So yun po, ano pong may kukomento nyo sa video na to, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.